Eto na nga mga kaibigan, muli ay gumalaw na naman ang mga galamay ni Pangulong Marcos Jr. Ayan, so alam naman natin kung paano po isinalansan o ikinamada ni Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng kanyang mga bulldog sa gobyernong ito. Okay, so umpisahan natin doon sa mga natatandaan lang natin, no, na mga bulldog senaryo. Okay. So, eto na, mga kaibigan. Noong hinuhuli po ng ICC si dating Pangulong Duterte, sino po yung mga bulldog niya? Okay, so yung mga bulldog niya, si John Vic Remulla, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo. Ayan, so nabuking po itong plano nila dahil sa kadaldalan po ni John Vic Remulla nung ma-interview po siya sa bilyonaryo ni Miss Pinky Webb. Nagkaroon po muli ng kumbaga additional na mga information ng magsagawa po ng Senate hearing ang Committee on Foreign Relations na kung saan ang chairman ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Dito ay nabunyag lalo itong mga ginawang kalokohan ng mga opisyales po ng ehekutibo, no? Ang mga ginawa ng, alam nyo na, ni Remulla. Ayan, so kasama po dyan si PNP Chief Romel Marbil, Nicolas Torre III at iba pa, no? Kasama na po dito yung isang kagaguhan, no, ng dating anak ko po itong si Ambassador Marcos Lacanilao. Okay. Na cite in contempt pa nga si Marcos Lacanilao eh. So eto na po, fast forward. Pagdating sa politika, ang kanyang bulldog ay ang kanyang dating abogado mula doon sa kanyang mga kaso na kinaharap in relation to ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Okay? Pati po doon sa mga hindi pagbabayad ng mga taxes. Ang kanyang abogado na si, naku po, sino ba? Si George Garcia. So, para maging bulldog po niya si George Garcia sa COMELEC, nilagay niya doon yung bulldog na yun. Kaya ang ginawa nitong si George Garcia ay dinisqualify lahat ng mga Duterte supporters and allied politicians. So, dinisqualified, yung iba pa nga tinanggal, yung iba ginawan po ng issue para hindi po makaupo doon sa kanilang, alam nyo na, posisyon. Ilan po sa mga ito, mga kaibigan, ay ang Duterte Youth Party List na nakakuha ng pangalawa sa pinakamataas at pinakamadaming boto nitong nakaraang halalan. Pero hindi po pinaupo ni George Garcia, dinisqualify pa nga. Okay, so pagdating po sa politika, ang kanyang bulldog ay si George Garcia. Pagdating naman po sa usaping legal, ang kanyang bulldog ay si Jesus Crispin Remulla. Si Jesus Crispin Remulla, mga kaibigan, ay ang DOJ Secretary. So alam naman po natin kung ano po ang mga ginawa ni Remulla. Ngayon po, si Remulla pa rin po ang bulldog ni Marcos Jr. pagdating po sa usaping legal. Para hindi po siya makasuhan, eto na mga kaibigan, iniluklok, sa pilitang iniluklok. Ano na yan, pakapalan na lang yan ng mukha. Ang mahalaga, safe siya. So, pinili niya si Remulla bilang maging ikapitong ombudsman. O, di ba? Ikapito ba? So, anyway, yun na nga mga kaibigan. Si ikapito o 56. So, mga ganon. So, si Remulla nga po yung bulldog niya pagdating sa usaping legal. Eto na. Kumalat ang issue tungkol sa napakalaking pandarambong sa Kaban ng Bayan. Alam naman po natin kung paano o ano ang prosesong pinagdaanan ng 2025 national budget. Kapag hindi po ito nasolusyonan, na-solve at nagawan ng paraan ni Marcos Jr., ito na po ang katapusan ng kanyang karera. Hindi lamang po ni Marcos Jr., kundi damay-damay na po ito lahat ng mga Marcoses. Kasama dito si Sandro Marcos na sinasabing involved din sa malaking korupsyon ng flood control project sa Ilocos region, mga kaibigan. May mga flood control projects scam din po si Sandro Marcos na ngayon
sa gitna po, no, sa gitna ng mga sakuna sa Pilipinas, sa Cebu, sa itong nakaraan sa Davao Oriental, mga kaibigan, nasaan si Sandro Marcos? Nandoon sa car racing sa Singapore. Ayan, so panoorin po ninyo yung balita ni Miss Karen Davila kaugnay kung nasaan si Sandro Marcos sa kabila ng napakalaking sakuna sa ating bansa. Nasaan ang anak ni Erwin Tulfo o Raffy Tulfo rather, or whoever, kung sino man ang anak ni Tulfo na yun, na sa kabila po ng mainit na usapin tungkol sa flood control project sa Pandarambong sa Kaban ng Bayan, nandoon sa Amerika nagpa-party ang gastos 2.7 million pesos sa isang gabi lamang. Can you imagine that, mga kaibigan, yung mga bulldog ni Marcos Jr. So eto na, nalaman na natin sa pamamagitan ni Diskaya, no? Sa pamamagitan ni Diskaya, nalaman at natuklasan natin na ang may pasimuno sa lahat ng nangyayaring ito sa flood control sa DPWH ay walang iba kundi sina Saldico at si Martin Romualdez. So dahil nga ombudsman na itong bulldog ni Marcos Jr., si Remulla, meron na kaagad siyang findings. Akalain nyo yun, meron na kaagad siyang findings. So, eto po ang sinasabi ni Remulla. Ang state witness daw ang susi para malaman, matuklasan kung sino ang nasa likod ng pandarambong na ito sa pondo na nakalaan sa DPWH. Ang state witness daw na gagawin ay walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong dito, mga kaibigan, dahil ginawang state witness itong si Martin Romualdez, ibig sabihin nito, siya po ay ligtas sa anumang krimen. Criminal, civil, and any legal liabilities ay magiging libre po itong si Martin Romualdez dahil gagawin po siyang state witness. So, ang tanong dito, kung gagawing state witness itong si Martin Romualdez, sino yung suspect? Sino yung mastermind sa flood control na ito kung whistleblower lang pala itong si Martin Romualdez. So, sige nga guys, sino pa yung tao sa likod na to? Alangan naman DPWH. Alangan naman si Diskaya, yung mastermind. O sino kaya yung ituturo nitong si Martin Romualdez? Sige nga, ipagkalat nga natin itong video na ito guys. Mag-comment nga kayo dito. Hulahan nga ninyo kung gagawing state witness itong si Martin Romualdez. Sino sa tingin ninyo yung mastermind